Ready na ba kayong matuto sa lesson natin ngayon? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! So good day everyone. So our topic for today is the 14 learner-centered psychological principle. We are just going to revisit it because the previous reporters are done with discussing it. First, let us discuss first the learner-centered. So, ano nga ba yung learner-centered? Yung learner-centered is nakafocus lamang yung teacher sa need ng students niya. Gumagawa siya or nag-a-adjust siya based sa needs, interest at ability ng students niya. So, ang role ng teacher dito ay hindi lang siya yung nagdi-deliver ng information, siya yung naging facilitator doon, ginaguide niya ang student para sila mismo ang makapag-discover at makaintindi ng lesson. So, dito sa learner center, mas binibigyang halaga ang understanding ng student doon sa topic kesa sa memorization. Hindi sapat na alam lang nila yung definition nun. Ang mas importante sa kanil dito sa learner center is maintindihan talaga nung student and may apply niya yun. So, ang student ay hinihikayat ng learner center na mag-explore sila mag-discover at gamitin ang kanilang natutunan sa iba't ibang situation. So, let's move on to the first principle, which is the nature of the learning process. So, ang first principle, it says that learning is an active and constructive process. Ibig sabihin, hindi basta-basta pinapasok ang information sa isip natin, tayo mismo ang bumubuo ng understanding habang natututo tayo doon. So, ginagamit ito because of the previous experiences para mas maintindihan natin yung bagong lesson. Kapag may connection ang new information sa prior knowledge natin, mas madali natin itong naiintindihan. Ang second principle naman is goals of the learning processes. Ang learning goals ang nagbibigay sa atin ng direction. Kung may malinaw tayong goal, alam natin kung anong dapat natin matutunan at ma-achieve para ma-achieve natin yung goal natin na yun. And kapag naintindihan natin kung bakit natin pinag-aaralan ng isang lesson, mas naging motivated tayo makinig at mag-aral kasi mas naiintindihan natin and hindi tayo nahihirapan doon sa lesson na yan. Mas nagiging focus din tayo dahil alam natin ang purpose ng bawat activity o discussion. So, bakit nga ba mahalaga itong goals of the learning process? So let's move on to the third principle, which is the construction of knowledge. So, based naman dito sa construction of knowledge, yung knowledge natin is actively constructed. Hindi lang tayo basta-basta tumatanggap ng information doon sa teacher natin or hindi lang tayo basta-basta ina-absorb kung ano yung kasi habang natututo tayo, nagko-connect yung bagong information natin sa prior knowledge natin. Kaya doon nabubuo ang mas malalim natin na understanding doon sa topic. And dito sa construction of knowledge, importante din yung reflection and exploration. Dahil dito natin mas naiintindihan ang lesson at natututong mag-isip ng mas malalim pa. So, bakit nga ba mahalaga itong construction of knowledge? Kasi ang learning ay mas nagiging long-lasting kapag tayo mismo ang bumubuo ng ating understanding, hindi yung mas nagre-relate tayo doon sa teacher natin. Now, let's move on to the strategic thinking, which is the fourth principle. So,
Ang strategic thinking is tungkol naman siya sa paggamit natin ng strategy habang nag-aaral tayo kung ano yung mas applicable na strategy sa atin kapag nagsa-study tayo or nag-aaral man tayo. Una, nagpa-plan tayo kung paano natin aaralin ang isang lesson. Habang nag-aaral tayo, chine-check natin kung naiintindihan ba natin ang topic o kailangan ng balikan ng isang part nito. Hindi lang tayo basta-basta nagme-memorize dito. Dapat with comprehension din. The next is pagkatapos ini-evaluate natin ang ating performance para malaman natin kung ano yung dapat natin i-improve So let's move on to the fifth principle, which is thinking about thinking or the metacognition. So, 'di ba, kapag tapos na tayong mag-exam, napapaisip tayo sa mga sagot natin. So, ang tawag doon is mas kilala bilang thinking about thinking. Sa madaling salita, ito yung kakayahan nating pag-isipan kung paano tayo natututo. So, makikita natin sa unang bullet ay ang student reflect on their own thinking and learning. Ang ibig sabihin nito, hindi lang tayo basta nag-aaral, tinitignan din natin kung epektibo ba ang paraan natin ng pag-aaral. Halimbawa, pagkatapos ng quiz, hindi lang natin tinitignan kung ano ang score natin. Kasi tinitignan natin tinatanong natin yung sarili natin kung saan tayo nagkamali, ano ba yung naiintindihan natin doon, o ano ang pwede kong baguhin doon sa study habits ko. So, ang ganitong reflection is bahagi din siya ng metacognition. So, the self-awareness helps identify strength and areas for improvement. Hindi ibig sabihin mas nakikilala natin ang sarili natin paraan ng pagkatuto. Halimbawa, may mga students na mas natututo kapag nagbabasa ng notes. Ang iba naman ay mas naiintindihan ng lesson kapag nanonood ng educational video o nakikipag-discussion sa classmates. So, ang tawag doon is knowing your strength and weaknesses. So, the last but not the least principle is context of learning. So, think about this. Pareho kang nagre-review para sa exam. Ikaw ay nasa tahimik na library habang ang kaibigan mo ay nasa maingay na lugar na maraming distraction. Sa tingin nyo, sino ang mas nakakapag-focus? Most likely, mas nakakapag-concentrate ang nasa tahimik na environment, diba? Kasi, pinapakita nito ang learning ay hindi lang nakadepende sa learner, kundi pati na rin sa environment ito. Ito ang tinatawag na context of learning. So, in the first bullet, which is the learning is influenced by the environment, kasama rito ang relationship natin sa teacher at classmates natin. Kapag maganda ang samahan ninyo sa classroom, mas confident tayong magtanong, magbigay ng opinion, at makipag-participate sa design. Hindi natin na-feel na nalileft out tayo or ginajudge tayo nung kaklase natin. Mapahiya o mapagtawanan, minsan mas pinipili na lang natin manahimik kahit may gusto tayong itanong. Then, ang pangalawa naman is social and emotional factors. Emotional environment, kapag ang isang estudyante sobrang stress, anxious, o mas may magbigat na pinagdaraanan or problema, maaaring mahirapan siya mag-focus sa lesson. Kaya dapat yung mga kaklase niya isiparamdam nila na ang bawat learner is normal lang. Principle is so very important because pinapakita nito ang magandang learning environment ay may malaking effect sa motivation, confidence, participation, and academic success ng isang estudyante. Kasi hindi lang sapat na magaling lang ang teacher o masipag lang ang learner. Dapat is magkaroon din ng environment na
supportive, and safe environment for all the learners. I just had to let you know you're